Magandang umaga po sa inyo lahat mga kapatid. Magandang umaga po. Mga kapatid, ito ang presensya po natin sa Santa Misang ito. Dito sa natitipon po tayo ng banal na lugar at simbahan. Isa po isang tanda ng ating pagnanais na maligtas. Our desire to be saved. That is why kada linggo pupunta po tayo dito, sumama sa ating sambayanan na sa ating pagdiriwang. Pero narinig po natin mga kapatid ang Ebanghelyo habang patuloy ang paglalakbay ni Jesus sa Jerusalem, patungong Jerusalem. Tanong ng isang lalaki sa kanya, Panginoon, Ginoo, kakaunti po ba ang maliligtas? Hindi sinabi ng Panginoon Yesus sa kanya, oo, kakaunti lang. Hindi rin siya narinig natin na sinabi ni Jesus, lahat ang maligtas. Iba ang sinabi ng Panginoon sa kanya. Pero mga kapatid, isang tanong ng Panginoong Yesus sa atin lahat, do you want to be saved? Itong tanong ng Panginoon Yesus sa atin lahat, gusto mo bang maligtas? Sigurado lahat po tayo, including me, ang sagot natin sa kanya, siyempre po. Siyempre gusto namin maligtas. Then sabihin niya sa atin, hindi basta-basta. You decide today. Ngayon. Decide ka. Ayon kay sabihin ni Propeta David sa atin mga kapatid sa libro ng Salmo, if today you hear His voice, harden not your hearts. So mga kapatid, we have to decide now. We have to decide today. Talaga po, Panginoon, gusto kong maligtas. Then sabihin niya sa atin, oo naman, maganda naman. Pero hindi basta-basta. Hindi basta-basta. So ano ba ibig sabihin niya sa atin mga kapatid? Sabihin niya sa atin, makinig ka na ulit itong mga readings na narinig mo. Siguro, ano ba narinig natin mga kapatid? Una, sabihin niya sa atin, upang maligtas, dapat tayo tiisin natin ang mga pagsubok na darating sa ating buhay. We have to endure all the trials. Ang mga trials, mga kapatid, pagsubok, iba't ibang mga klase, di ba po? Siguro sa sakit sa katawan natin, or sakit sa isang mahal sa buhay natin. Siguro ang kamatayan, siguro. Ang mga emotional na conflicts sa buhay natin. Mag-aaway sa ating mga tahanan. Ang mga betrayals ng mga ating mga kaibigan. Lahat-lahat na ito, mga kapatid. Trials, no. Sabihin ng Panginoon, tiisin mo. Ano narinig pa natin mga kapatid, pangalawang pagbasa, sinabi ni itong sulat ng Hebreo, mga kapatid, sinabi niya, tiisin ninyo ang lahat ng mga pagsubok bilang pagtutuwid ng isang ama, sinabi. Tiisin. Siguro that is why sinabi ng Panginoon Jesus dito sa Ebanghelyo, sinabi niya, pagsikapan ninyong pumasok na makipot na pintuan. Makipot na pintuan. Ito makipot na pintuan, mga kapatid, parang butas ng karayom. Di ba po? Dapat doon tayong pasok. Parang butas ng karayom. Ano ba itong pintuan, mga kapatid? Sabihin ng Panginoon Yesus, Ebanghelyo sa San Juan, Kapitulo 10, versikulo 9, sinabi niya, Ako ang pintuan. So sa pamamagitan ni Jesus lang tayo magligtas. Hindi si Manalo, hindi si Kibuloy,
Si Soriano patay na. Di ba? Ano po? Tayo sa pamamagitan ni Jesus. So mga kapatid, ngayon, sabihin ng Panginoon Jesus, decide today, then dapat tiisin ang ating mga pagsubok. Enduring the trials. Amen? Pangalawa po ay mga kapatid, hindi lang po enduring tiisin ang mga pagsubok. Pangalawa po, dapat tayo mga kapatid, we must grow in our familiarity with Jesus. Lalo po tayo mga kapatid, ang magiging familiar po tayo kay Jesus. Ang ating presensya kada linggo ngayon dito sa Santa Misa mga kapatid, isa-isang paraan na magiging familiar nga. Ito mga tao na rin po natin, habang sumira na ang itong pintuan, itong mga tao katok sila. Ano sinabi ng Panginoong Yesus sa kanya? Hindi ko kayo kilala. Hindi ko alam taga saan kayo. Taga santo ninyo ba kayo? Hindi niya kilala. Pero ano sagot nila mga kapatid? Sinabi nila, naku naman kung niyo sabihin ganoon, kumain po kami at uminom na kasalo ninyo at nagturo pa kayo sa mga lansangan namin, tapos sabihin niyo, hindi mo kami kilala? Siguro ganoon din tayo sabihin, di ba no? 34 years na ako bilang pari. 34 years, every day na magmisa. Siguro minsan isa or dalawa or tatlo pa. Kung may patay or living, po? Or kasal. Pagkatapos ng lahat ng mga ito, Santa Misa, lahat ng mga binyag, mga kapatid, kapag nandiyan tayo sa harapan niya, sabihin niya sa akin, Job, hindi kita kilala. Naku naman, mga kapatid. So iba pala ang hingi niya sa atin. Maliban sa ating pagsisimba, importante yan. Kasalanan mortal yan kung hindi tayo magsisimba kada linggo. Kaparte ng utos ng Panginoon Diyos. Huwag kayo makikiyapit. Kung makikiyapit tayo, kasalanan mortal ba o hindi? Siyempre, kasalanan mortal. Huwag kayo mapapatay. Kung patay tayo, kasalanan mortal ba o hindi? Kasalanan mortal. Ganon din mga kapatid, kung hindi tayo magsisimba dahil sinabi niya, ipangili ninyo araw ng pamamahinga. So, importante. Ang ating pagninobena, ating pagninrosaryo, ating pagpilgrimage, lahat ito, importante mga kapatid. Pero mayroon din pala siya hingi sa atin upang maging familiar po tayo or familiar tayo sa Kanya. Ano ba itong hingi niya mga kapatid? Mateo 7:21, sabihin niya sa atin, not everybody who calls me Lord, Lord will be saved. Dapat tayo hingi sa Kanya. Dapat tayo magsisimba. Dapat tayo mag-novena or pagro-rosaryo. Pero meron din ba tayong dapat gawin? Ito mga kapatid, gawa ng kalooban ng Diyos Ama. So ibig sabihin mga kapatid, dapat buksan natin ang ating mata. Tingin natin ating paligid. Ang mga tao na kailangan ang ating tulong. Buksan natin ang ating tenga, makinig natin ang mga tao na masama o mabigat sa dibdib na po. So, ibig sabihin ng Panginoon, hindi na po tayo pwede maging makasarili. Hindi lang pala tayo nag-iisa dito sa mundo. Meron din pala ang mga tao na sa ating paligid na kailangan nila tayo. So mga kapatid, upang magligtas, sabihin ng Panginoon sa atin, dapat tayo magiging mas familiar po tayo sa Kanya. So that huwag siya sabihin sa atin, hindi ko kayo kilala. Amen? Tiisin, maging familiar po tayo. Pangatlo po ay mga kapatid, sabihin ng Panginoon, mas aga ka na sa pintuan ko. Mas aga ka nandyan sa harapan ng pintuan. Kapag mabuksan ang pintuan, pwede ka ng pasok agad. Dahil
that pintuan, it will be closed. Hindi natin alam kailan siya nagsarado. Ito nangyari mga kapatid dito sa Ebanghelyo. Habang isinara niya ang pinto ng sambahiyan, kapag magtitiis kayong sinabi ng Panginoon, nakatayo sa labas at katok ng katok. Bakit? Huli ka na eh. Late ka na dumating. You took it for granted. Hindi ito isang game mga kapatid. Something very serious nga ang ating kaligtasan. That is why sabihin ng Panginoon, don't play. Sabihin niya, be serious naman. Mag-early bird ka. So kapag buksan niya ang pintuan, diretso ka na. Wala ka ng problema. So ibig sabihin mga kapatid, dapat tayo, maghanda po tayo. Sabihin ng Panginoon, ang mga problema, pagsubok sa kaparte ng buhay, mag-aaway-away, etc., etc. So hindi lang po tayo mga kapatid, puro magsimba lang, puro magdasal lang, hindi lang po kailangan, importante, dapat dagdag pa tayo. Buksan natin ang ating mata. At mga kapatid, tayo, maging mas aga po tayo, maghanda po tayo lagi. So mga kapatid, kapag mabuksan na ang pintuan ng langit, alam natin, diretso po tayo sa Kanya, sa atin na ang kaligtasan. Amen? Sa isang bahay, si kuya at ate. Sinabi ni kuya kay ate, may kunting alitan silang dalawa. Sinabi niya, alam mo, lagi ka na maghanap ng kamalian sa aking buhay. Hindi lang ito nangyari kahapon or ng isang araw. Ever since we got married 21 years ago, sinabi ni kuya. Sinabi ni ate, hindi 21, 22 years. Sinabi niya, mali pa rin si kuya. Tingnan niyo. So mga kapatid, the Lord tells us today, ito mga awayan, ito mga alitan, etc., kaparte ng buhay. Ang pinaka-importante sa ating buhay, mga kapatid, pinaka-importante sa ating buhay, lagi po tayong nurture ng that desire to be saved. Amen? Sa ngalan ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo,